Hi, good morning you guys. Bago tayo pumasok sa ating 7 hours na trabaho, gusto ko lamang i-share sa inyo yung aking mga kung ano-anong nadiskubre ko sa buhay ko noong kabataan ko. I mean, nung bata pa sa mas edad ko ngayon, okay? Kung ano yung mga nadiskubre ko, kung ano yung mga natuklasan ko sa sarili ko. Ito yon ha? Okay. Ito ang natuklasan ko sa buhay ko. Yung yung kapangyarihan ng pagtatrabaho, okay, at pagkakaroon ng sariling pera sa sarili mo. At ang hindi umasa or 'wag umasa sa ibang tao, okay, na mas madali kapag ikaw sa sarili mo ay merong sa'yo, na merong sarili mong pera, okay. Mas mahirap kung hihingin mo 'yun sa ibang tao, pero kung maihanda mo 'yun sa sarili mo, ang dali, okay. So nung 18 years old pa ako, nagtatrabaho na ako, okay. Mas bata pa sa edad ko, elementary pa lamang ako ay talagang puro pagkita na ng pera ang nasa isip ko. Nakita ko kung gaano kahirap ng buhay noon. Nakita ko kung gaano kahirap kapag wala kang pera, okay. So bata pa lang ako, elementary, natatandaan ko, in I think grade 1, grade 2 ay nagsisimula na akong mag-ipon-ipon, magtabi-tabi ng pera. Yes, kasi ako yung tipo ng tao na sabi ko sa inyo, natutuwa ako sa pera. Natutuwa ako na makakita ng pera. Alam mo yun, nung elementary ako, tandang-tanda ko noon, nagtatabi na ako mula sa baon ko ng ₱5. Yes. Talagang kinukuwenta ko yan nung bata pa ako. Walang nagturo sa akin ng pag-iipon, pero talaga lamang na, ewan ko, siguro nasa nature ko na din or dahil nga sa pag-oobserba ko sa ibang tao, sa halos karamihan na maraming tao, yun, natuto ako doon. Parang sa pag-oobserba ko is parang nakita ko sa sarili ko or nakita ko sa kanila yung parang naituro ng ano, parang binigyan ako or tinuruan ako ng matinding leksyon sa buhay, yun. So, elementary, dahil nga sobrang hirap ng buhay, kahit sa baon ay talagang pahirapan din. May mga times at maraming times na hindi talaga nakukumpleto yung isang taon ko na pumapasok ako araw-araw. Hindi gano'n. Parating may absent, okay. At parati ding may worries, parati ding may pangamba kumbaga na hindi ka makakapasok bukas, okay, kasi walang pera. Or iisipin mo kung makakapasok ka ba bukas. Ang parating ganito yung senaryo na nangyayari na nakita ko noon na, oh, hindi ka makakapasok bukas kasi wala kang baon. So halos mag-iyak ako. Sabi ko, papasok ako, gusto kong pumasok, gusto kong mag-aral kasi nanghihinayang ako sa mga araw, absent ako. Siyempre wala akong matututunan kung absent ako, 'di ba? Yun, kasi nga kinukuwenta yan eh, yung araw ng pinasok mo at saka yung mga ginagawa mo sa school, yung mga homework, yung mga test. So, pag naman nagkakapera, nagkakabaon, ang ginagawa ko, sinisikap ko na makapagtabi ng ₱5 Isinasangat ko yan sa notebook nung bata pa ako. Tuwang-tuwa ako, nakikita ko yung mga ₱5 na naiipon. Na paglipas ng ilang buwan, meron na akong ₱300. Yan. Tapos tatanungin ko yung sarili ko, sabi ko, anong gagawin ko sa ₱300 na ito para mapalago ko ito? So, nag-iisip ako ng mga gagawin. Bata pa lang ako, yun na talaga yung isip ko, yun na talaga yung iniisip ko. Pagkita ng pera, sabi ko sa inyo. Sabi ko, anong gagawin ko sa ₱300 na ito? Anong gagawin ko para mapalaki ko ito? So, ang naisip ko is bumili ng paninda kahit paila-ilang piraso lamang, tapos ititinda ko yun sa harap ng bahay namin. And somehow nakakakita ako ng pera. Yes. Siyempre, pag nagkakabaon, okay, iniipon ko talaga yan. Halimbawa, bibigyan ako ng nanay ko ng baon na ₱10 sa isang araw. Halimbawa lang, hindi ko na matandaan kung magkano pinapabaon niya sa amin noon. Parang ₱10 yata or ₱8, ganyan. Kung hindi ako nagkakamali, or ₱5. So, itatabi ko talaga yan. Sabi ko sa inyo, para hindi na ako gumastos, hindi na ako mamasahe, lalakarin ko na lang yung school para itatabi ko na lang yung pera. Ganun ako, yun ang nadiskubre ko sa buhay. Tapos at age 22, nadiskubre ko na huwag talagang umasa sa ibang tao, na mas maigi talaga na ikaw ay may pera na sarili mo. Ikaw sa sarili mo talaga ay magtabi na huwag umasa sa pera
na natulungan mo talaga ang sarili mo na maging independent. So, tinuruan ko ang sarili ko na huwag umasa sa ibang tao dahil mahirap ang umasa sa ibang tao. Hindi na aasa ka ng pera sa ibang tao kasi walang kasiguraduhan na may pera kang makukuha dun sa ibang tao or walang kasiguraduhan na mapapakain mo yung mga anak mo ng tamang panahon kung ikaw ay mag-iintay dun sa pera ng asawa mo or sa ibang tao. Kaya na-discover ko yun sa sarili ko na sabi ko, magtatrabaho ako, mag-iipon ako para sa sarili ko. Hindi ako aasa sa ibang tao kasi mahirap yun, delikado yun. Kaya nang kumikita na ako ng sarili kong pera, doon ko na-discover na mas madali pala kapag meron kang sarili mong pera. Mas madali pala kapag tinulungan mo ang sarili mo na maging marunong sa buhay. Mas madali pala na kapag meron kang sarili mong pera, magagawa mo lahat ng gusto mo at magagawa mo lahat ng gusto mo, mapupuntahan mo lahat ng gusto mo, mabibili mo lahat ng gusto mo. At higit sa lahat is anytime pwede mong mapakain yung anak mo ng pagkain nang hindi mo iintayin yung asawa mo kung meron bang ibibigay na sahod sa'yo, okay? So, kaya ganun ang nangyari sa akin. Kaya hindi ko naranasan na maghintay ng sahod ng lalaki para lamang pakainin yung anak ko, okay? Kung wala siya at wala talaga siya, napapakain ko kaming dalawa. Yun, hindi ko kinailangan na umasa sa sahod ng lalaki. Sabi ko nga sa inyo, lalo na kung makukuha yung lalaki ay walang pag-asa din sa buhay, sus Ginoo. Sabi ko sa inyo, hirap ang papasukin nyo. So yun, kaya na-discover ko sa sarili ko na mas maganda pala ay ako yung magtrabaho at mag-ipon ng sarili kong pera. So nag-ipon ako, sinikap ko na magtrabaho talaga, mag-ipon at kumita ng sariling pera at mag-ipon din ng sarili kong pera. Kaya ngayon na 40 years old na ako ay hindi ganun kahirap ang buhay. Sabi ko sa inyo, meron akong sarili kong pera, meron akong sarili kong ipon, meron akong sarili kong retirement na pinaglalaanan, hindi ganun kahirap. Yes. And lahat ng naisin ko, lahat ng gustuhin ko ay nabibili ko. Lahat ng kailangan ko ng anak ko ay naiibigay ko sa aming dalawa nang hindi ko kailangang hingin kahit kanino. Yes, kasi meron akong akin. So yun ang dapat nyong tuklasin sa sarili nyo. Sa mga kababaihan na naguguluhan kung paano nila bubuhayin ang mga anak nila, okay, ng solo or mag-isa. Or kahit may asawa kayo na hihirapan kayo dahil nga housewife kayo, wala kayong sariling pera nyo at hindi naman kayo binibigyan ng asawa ninyo, kailangan nyo lamang na pag-aralan kung paano mag-multitasking. Mag-multitasking, it means kailangan nyong hindi dun lang iikot ang buhay nyo sa pagkakaroon ng anak at sa pagiging nasa bahay lang. So, ibig sabihin, kailangan matukyan ninyo na pagsabayin ang pagiging nanay nyo at pagiging asawa nyo at pagiging pagiging asawa nyo. So, magtatrabaho kayo, yun ang tuklasin ninyo kung paano kayo kikita or paano kayo makakapagtrabaho, paano kayo magkakaroon ng sarili nyong pera kahit kayo ay nasa bahay lamang. Yun ang tuklasin mo. Sabi ko sa inyo, madali kapag yun ang natuklasan nyo. Hindi magiging mahirap para sa iyo at para sa ibang tao. Alright? Okay, papasok na ako ngayon. Bye!